Kung may renewable energy sources kagaya ng araw, hangin at tubig sa Pilipinas, bakit mahal pa rin ang kuryente? Ayon sa pag-aaral ng PIDS, coal pa rin ang pangunahing source ng kuryente sa bansa, batay sa kapasidad nitong mag-produce ng enerhiya. Noong 2022, halos kalahati ng installed at dependable capacity ng Pilipinas ay galing pa rin sa coal, habang mas maliit pa ang bahagi ng renewable energy tulad ng solar at wind. May malaking potential ang Pilipinas sa clean energy. Pero hindi lang power plants ang usapan. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, may malalaking balakid tulad ng kulang na transmission lines, grid congestion at mabagal na permitting at approvals. Bunga nito, limitado ang kakayahan ng power system na ganap na maisama at mapakinabangan ang renewable energy. Ang malinaw at ramdam na epekto, kapag mahal ang kuryente, tumataas ang gastos ng pamilya, naaapektuhan ng mga negosyo, at tumataas ang presyo ng mga bilihin. Para bumaba ang singil sa kuryente, hindi sapat ang clean energy lang. Kailangang malinaw ang mga patakaran at mas mapabilis ang paglawak ng linya ng kuryente at pag-aproba ng mga proyekto. Anong saysay ng malinis na enerhiya kung hindi naman ito abot kaya ng karaniwang Pilipino?